Bumaba na si Pancho ng sakyan at akmang bubuksan ko na rin ang pinto sa gilid ko nang makababa na rin ng si Rad na nagbukas para sa akin habang may magaang ngiti sa kanyang muka. Alam kong hindi ito ang oras para punahin ang kanyang tikas at itsura, ngunit masasabi kong makisig din ang binatang ito. Mukhang mabait at alam ang salitang respeto. Nang makababa na ako ay hinarap ko siya. Maraming salamat po, Ginoo. Saad ko at sinuklian ko ang magandang ngiti niya. Oh, you don't have to thank me, miss. He said playfully and he winked at me, kaya napakurap-kurap ako. Narinig ko naman ang biglang pagtikhim ni Pancho. Radley. May riiniyang tawag sa buo nitong pangalan na tila nagbibigay babala. Radley pala ang buo niyang pangalan. Nagagaspangan ako. Mas magaan pa sa tenga kung Rad na lang. Itinaas ni Rad ang dalawang kamay. Easy. Hindi ko naman siya popormahan, pare. Saad niya bilang depensa, sabay tawa. Natawa din ako. Ngayon lang ako nakakilala ng lalaking diretsuhang tumanggi na hindi interesadong pormahan ako, kahit na kanina'y nagpakita ito ng bahagyang pagkapilyo. Hindi kagaya sa aming dayo na halos lahat na lang ng kalalakihan doon gusto ako, kahit may mga asawa na at marami ng mga anak. Napailing na lang ako nang maalala. Let's go! Yakag na sa akin ni Pancho. Tumango ako at tumulak na kaming papasok ng hotel. Palagi lang kasi ako nasa nayon at hindi pinapayagang gumala sa mga karatig bayan. Kaya para tuloy akong mangmang na makakita ng magarang hotel na meron pala dito sa probinsya namin ng Biliran. May pasimpleng iniabot si Rad kay Pancho na isang card. Tila isang card key o card key nga. Dire-diretso na lang kami sa paglalakad patungong elevator at sumakay na rito. Pagtingin ko ay paakyat ito sa pinaka-top floor. Sobrang taas naman ang floor na ito at para doon kami magpalipas ng gabi. Siguro malaki ito. Ilang sandali lang tumunog ng elevator. Hudyat na nasa tamang palapag na kami at pinauna na nila ako. Lumingali nga ako sa paligid. Ang dami namang pintong mga nakahilera. Sinundan ko na lang sila dahil hindi ko naman alam kung saang room kami at tumigil kami sa isang malaking pinto na animoy isang presidential suite at nang pumasok kami ay hindi ko napigilang mamangha. Ang laki at ang lawak ng loob, malaki pa sa bahay namin. Nilibot ko ng tingin ang paligid na animoy naliligaw na bata at bago lahat ng nakikita. Kung dito pa lang sa sarili kong probinsyang kinalakhan ko, namamangha na ako, ay paano pa kaya ako sa ibang lugar na? This suite has 3 rooms. Sweet na ipinakuha ko kay Ryle para hindi na tayo hiwa-hiwalay ng silid. Saad ni Pancho habang nasa cellphone ng atensyon. Si Rad naman ay tahimik lang na pinapanood ang bawat reaksyon ko habang itingiti siya. Para siyang naaaliw sa akin. Naaaliw siguro siya sa kainosentehan ko kaya siguro siya ganito kung makangiti. Nakakahiya tuloy. Tumikim ako para iwaksi ang tila pagkapahiya sa sarili at napansin naman ni Pancho na naninibago ako sa lugar kaya itinuon niya ang pansin niya sa akin. Inis, feel yourself comfortable. Batid niyang alisin ko ang hiyang nararamdaman ko. Pasensya na, ngayon lang kasi ako nakapasok sa ganitong lugar nang may pera lang ang pwede. Hiya kong sinabi sabay napayo ko at nilaro ang dulo ng suot kong coat ni Rad. Silly, may pera ka din. Biglang sabat naman ni Rad kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Hindi yun ang inaasahan kong sasabihin niya. Saka ano namang silly doon sa sinabi ko? Hindi naman talaga ako sanay dahil ngayon nga lang ako napadpad sa magarang lugar na kagaya nito. Saka anong may pera din ako? Kung may pera ako, nasaan? Baka invisible money ang ibig niya sabihin. May pera ako? Nasaan? Umakto akong kinapa ang katawan ko pero wala naman akong makapang pera. Tumawa siya at ganun din si Pancho at napailing na lamang ang dalawa. Hindi ko tuloy maiwasang umuso. Pinagtatawanan nila ako sa kawalan ko na hawak na pera. Mas marami pang magagandang hotel sa Manila at sa ibang bansa. Jihan, hindi ka pa dapat na starstruck sa ganitong cheap pang hotel. Saad ni Rad at ito na naman siya sa pagtawag sa akin ng hindi ko naman pangalan. At anong cheap? Magkano ba isang gabi dito para masabi niyang mumurahin lamang ang ganito kagandang hotel? Bakit? Magkano ba isang gabi rito sa suite na ito? Kuryosong tanong ko. 10,000 per head lang. Sagot niya na ikinalaki ng mga mata ko. 10,000 isang ulo sa loob lang na isang gabi. Sweldo na ni inang iyon sa loob lamang ng kalahating buwan sa pagluluto sa mansyon ng mga santilyan. Hindi naman ganoong kapagod si inang doon araw-araw pero malaki na ang ganoong halaga para sa amin. 10,000 isang tao sa loob lang na isang gabi? Gulat kong bulalas.
Nilalang niyo lamang ang ganong halaga? Dagdag ko pa ng may pagkadismaya. Kita ko siniko ni Pancho si Rad at binalingan ako. Don't worry, hindi rin tayo magtatagal dito. Bukas na bukas ay alis din tayo kaya hindi tayo malalakihan ng gastos. Bakit pakiramdam ko'y sinasakyan niya lang ang panghihinayang ko? Pero ang totoo ibali wala lang din ang halagang iyon sa kanya. Tumango na lamang ako at nagpaalam si Rad. Sandali na may kukunin sa labas kaya naiwan na lang kami ni Pancho rito. Hindi na ako nagtanong kung ano yung kukunin ni Rad at naupo na lang ako sa isang mahabang sofa ng living room at nanahimik habang si Pancho ay abala na naman sa kanyang cellphone. Kanina pa siya, cellphone ng cellphone. Inaatake tuloy ako ng kuryosidad ko kung sinong kataks niya. Pero dahil invading privacy iyon, hindi na ako nagtanong. Inihilid ko na lang ang ulo ko sa sandalan ng sofa at ipinikit ko ang mga mata ko. Gusto ko ng mahaba-habang pahinga at makabawi ng lakas. Inis, don't sleep yet. You have to freshen up. Saad ni Pancho sa akin ang akmang makakatulog na sana ako. Nagkusot ako ng mata at dumako ang tingin ko sa mga paper bag na mukhang damit ang laman. Tinignan ko itsura ko. Hindi nga naman pwedeng ganito lang ako magdamag. Wala pa akong suot na panty. That's your clothes. Pinabili ko kay Rat. Hindi tayo pwedeng matulog at umalis pa Manila ng ganito mga itsura. Saad niya at nanlaki naman ang mga mata ko nang rumihistro sa isip ko ang lugar na pupuntahan namin. Manila? Pa Manila? Tutulak tayo pa Manila? Gulantang kong tanong. Hindi ko naman alam na sa Manila niya ako dadalhin. Tumango siya. Yes. Pancho. Batid ko ang pagdadalawang isip na sumama at nabasa niya naman sa mukha ko ang labis na pagkukuliliya. Eunice, alam mo naman ang sitwasyon mo, hindi ba? Kung dito ka pa rin mananatili sa probinsya, madali ka nalang mahahanap. At kagaya nga na sinabi ko sa iyo, limitado lang ang koneksyon ko sa lugar na ito. You have to go with me so I can protect you. Paliwanag niya na ikinatahimik ko. Sino ka ba talaga, Pancho? Tanong ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Kinakain na ako ng kuryosidad ko at sa kagustuhan kong alamin ang lahat tungkol sa kanya. Maiintindihan mo rin kapag nasa Manila na tayo. Doon ko sa iyo paliliwanag ang lahat. Pero sa ngayon, kailangan mo magtiwala sa akin. I won't harm you. Don't worry. You're safe with me. Bakas ang sinseridad sa kanyang muka at sa boses. Hindi na ako nagsalita pat nanahimik na lang. Kung magtanong man ako at kulitin ko siya ngayon, mukhang wala din siyang balak na sagutin. Kinuha niya mga paper bag na nasa sahig at inilagay sa tapat ko. Binuklat ko na isa-isa. Akin naman daw ito. May isang pair ng pajamas, mga bagong underwears at ang iba'y panlakad na at napansin kong magaganda pero hindi ganoon na nagpapakita ng balat. Nakakagulat lang dahil lahat ay sukat sa akin. Ang galing naman ni Rad, para bang sanay na siyang bumili ng gamit pang babae kahit siya'y lalaki. Nasanda at maayos na damit ang mga binili nila sa akin at mga nauuso. Nakaramdam naman ako ng labis na tuwa kaya nagangat ako ng tingin kay Pancho. Ngumiti siya. You're always welcome. Agad na ako nagtungo sa banyo dahil gustong-gusto ko na rin na makapaglinis ng katawan at alisin ang bakas ni Daniel. Sa tuwing naiisip ko nangyari, ang pananamantala niyang ginawa sa akin parang nilalapirot ang aking dibdib. Pakiramdam na hindi makahinga. Hinubad ko ang coat ni Rad kasunod ang punit-punit kong bestida. Pinagmasdan ko ang sarili ko, ang hubad kong katawan sa harap ng malaking salamin. Katawang sinamantala, katawang inabuso. Bakas ang pasa ng mga kamay niya sa magkabila kong braso, ganoon din sa aking pulsuhan. Mga palatandaan ng kanyang kapusukan at pagiging pangahas. Laking pasasalamat ko na lang din talaga, hindi niya tuluyang nakuha ang pinakaiingatan ko. Salamat kay Pancho at kay Dylan. Dumating sila kaya hindi tuluyang nagawa ni Daniel ang gusto niyang gawin sa akin. Mariin na lang ako napapikit sabay huminga ng malalim. Gustuin ko mang umiyak ngunit walang luhang lumalabas. Para bang sinasabi ng sarili ko na kailangan kong mas pakatatagan ng aking sarili sa bagong buhay na naghihintay sa akin. Wala man akong ideya kung anong kasunod nito pero naniniwala akong hindi kailanman ako pababayaan ng may kapal. Gagabayan niya ako saang lugar man ako mapunta o mapadpad. Nararamdaman ko rin na isang mabuting tao naman talaga si Pancho at mayroong dahilan kung bakit kami magkasama ngayon at kung bakit niya ako tinutulungan. Ang kailangan lang ay magtiwala ako. Mariin na lang akong napapikit at naligo na. Inabot din ako ng isang oras kakakuskus ng aking balat na halos mamula at magsugat na para lang makasigurado akong hindi ko na mararamdaman ang bakas ng kamay ni Daniel sa akin.
Habang ginagawa ko ito, hindi ko napigilang maluha. Nahahabag ako sa pagkakataong ito dahil sa sinapit ko. Dahil sa labis na pagkagusto sa akin ng isang tao, ay nagawa niya itong gawin sa akin. Parang nabaliw at nawala sa sarili dahil sa labis na pagnanasa. Hinihiling ko na sana hindi na mag-cross pa ang mga landas namin. Kahit si Dexter, wag ko na rin sana siyang makatagpong muli kahit nangingibabaw ang pag-aalala ko sa kanya. Kailangan ko yung iwaksi, ngunit pinagdarasal ko pa rin ang kanyang kaligtasan. Wala akong hangad na masama sa kanya. Ang malamang ligtas siya ay ayos na sa akin kahit wag na kami magkita pa. Ang pagtatagpo namin ay naghatid ng malaking kahulugan sa buhay ko. Dahil sa kanilang magkapatid, ang tahimik kong buhay ay hindi na kailanman naging tahimik. Ngayon sa paglayo ko, sana'y wag ko na sila ulit makita pa. Ayoko na at pagod na ako mula sa lahat ng ito. Lumipas man ang mga taon, alam kong mananatiling pilat sa akin ang masalimuot na pangyayaring ito ng buhay ko na hindi ko kailanman kayang kalimutan. Maghihilom, ngunit mananatiling marka ang kahapon. Ang mga pasa ay iigi, ngunit ang sakit na iniwan nito ay mananatili sa akin. Ang pagsamantalahan ay hindi biro, isang karanasang kailan may hindi basta-bastang makakalimutan. Matapos ko magbihis ay naupo ako sa ibabaw ng kama. Tahimik na nagmumuni-muni. Gustuhin ko bang matulog na pero tinakasan ako bigla ng antok. 10:00 na ng gabi at kailangan ko na magpahinga dahil bukas tutulak na kami pa Maynila pero hindi ko talaga magawang makatulog. Kung saan man sa Maynila ako dadalhin ni Pancho, basta ba malayo sa mga santilyan ay ayos na sa akin. Kung kapalit naman ito, ang panunumbalik ng tahimik kong buhay, willing na akong sumama. Ngayon, iniisip ko si Inang. Siguradong nakauwi na ito ng bahay. Kahit hindi ko nakikita ang reaksyon niya, ay alam ko natataranta na ito ngayon sa biglaan kong pagkawala. Baka inireport na nito sa kinauukulan ang pagkawala ko at ang magkapatid na Daniel at Dylan. Siguradong may mga malay na sila sa mga oras na ito. Ayoko na mag-isip pa pero ang utak ko patuloy sa pagtakbo. Masyadong mabilis ang naging pangyayari. Ngayon, nandito ako sa isang hotel suite na walang may alam. Tanging kaming tatlo lang ni na Pancho. Hindi hamak namang mas mabubuting tao ang dalawang kasama ko ngayon. Hindi ko sila mabakasa na may nais silang gawing masama. Mga normal silang tao kung mag-isip, yun ang aking palagay. Kung tingnan nila ako tila pangkaraniwan lang akong babae sa kanilang paningin at mas gusto ko na iyon kaysa sa pakiramdam na itinatangi, kaysa itrato ako na tila ubod ng espesyal, ngunit may iniisip naman palang masama at may binabalak gawing hindi maganda. Tulala lang ako sa harap ng dingding habang malalim ang iniisip na may biglang kumatok sa pinto ng silid at sumiwang ito ng konti. Sumilip si Pancho. Pwedeng pumasok? Hingin pa hintulot niya kaya napangiti ako. Tumango ako. Sige, pasok ka. Pumasok na siya at nilapitan niya ako at kita kong nag-aalangan pa siya kung uupo siya sa tabi ko o ano. Tinapi ko ang kama sa tabi ko. Upo ka. Tapid siyang umiti at naupo na sa tabi ko. May sapat na distansya mula sa akin. Hindi siya gaano lumapit. Ramdam kong binibigyan niya ako ng distansyang paggalang bilang babae at siya na bilang lalaki. Nakakatuwa lang na hindi siya kagaya ng mga binatang nakilala ko na kapag merong nakitang pagkakataon ay sinasamantalang lapitan o dikitan ako. Kahit noon pa man nakikita ko ng iba siya sa lahat. I know you're not okay. Kaya hindi na ako magtatanong kung ayos ka lang ba dahil alam kong hindi. Diretsahan niyang sinabi na ikinayuko ko at pinagdaob ko ang aking mga palad. Hindi biro nangyari sa akin, Pancho. Malungkot kong sinabi, batid kong tama siya, hindi talaga ako ayos. Ramdam ko naman ang malamlam niyang tingin sa akin kahit na hindi ko siya tingnan. Alam ko, tumangutango siya. I'll make them pay for what they did to you but for now, I have to ensure your safety. Nanatili akong nakayuko kasabay ng pagtango. Hindi ko alam kung bakit ganito ka nalang kumagbagandang loob sa akin, Pancho. Pero nagpapasalamat ako. Utang na loob ko sa iyo lahat. Saka lamang ako nag-angat ng tingin sa kanya. Wala kang utang na loob sa akin. Kami may utang na loob sa iyo sa ilang taong inalayo ka sa amin at hindi ka namin nakasama dahil dyan sa inang mo na kinamulatan mong ina. Malaman at mayroon niyang sinabi na ikinatigil ko. Napakurap-kurap ako napatitig sa kanya. Ano ibig niyang sabihin sila ang may utang sa akin nang ilayo ako sa kanila? Sinong sila ang tinutukoy niya at bakit tila ganoon na lamang ang galit din niya kay Inang? Pancho,
Wala akong maintindihan sa iyong mga sinasabi. Naguguluhan kung saad na ikinahinga niya lang ng malalim. Bukas na bukas din malalaman mo ng lahat ng dapat mong malaman, pero sa ngayon, gusto ko na magpahinga ka para makabawi ka ng lakas. Matapos niyang sabihin, tumayo na siya. Tumayo rin ako. Hindi ako mapapakali gayong iniwan na naman niya ako ng palaisipan. Pancho, hindi ako makakatulog nito gayong... Jihan, you should rest and sleep, okay? I'll answer all of your questions tomorrow kapag nasa Manila na tayo. Maaga tayong aalis bukas kaya matulog ka na. Mahaba magiging biyahe. Pagkasabi niya ay lumabas na siya agad ng silid para hindi ko na siya makulit pa. Napatulala lang din ako nang sa unang beses ay tinawag niya ako sa pangalang iyon na hindi ko nga sabi pangalan. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko nang siya ang tumawag sa akin ng pangalang iyon? Para bang sa akin talaga. Pinatulog na niya ako at gusto niya ako magpahinga na, ngunit binigyan niya naman ako ng palaisipan o isipin para magdamag kong isipin. Third person's POV. Hanapin niyo! Hindi pwedeng mawala na lang ng ganoon si Eunice sa isang iglap lang. Nagangalit na utos ni Dexter sa kanyang mga tauhan habang may banda siya sa kanyang braso at naka-armcast. Nagising na lamang siya matapos ng operasyon sa kanyang balikat na natamaan ng bala. He's thankful na sa balikat lang siya tinamaan ng tarantado niyang kapatid. His brother is now in the custody of police. Napag-alaman niya rin kay Dila na muntik na nitong maghahasa si Eunice at ganoon na lamang ang galit na nararamdaman niya. Nagsisidhi at napupuot siya sa sarili niyang kapatid. How could Daniel do this? Hindi niya lubos maisip na hahantong sa ganito ang pag-iisip ng kapatid at ganoon na lang ito naging kadesperado na makuha si Eunice sa ganoong paraan. Kung sana lang nasa tabi siya parati ng dalagay hindi ito mangyayari. Ang kaso masyado siyang abalang tao dahil siya ang namamahala sa lahat ng negosyo nila kaya madalang niya itong mapuntahan at mabigyan ng oras. He's blaming himself for what happened. Habang natutulog siya sa ospital, yun na pala ang nangyayari. The woman he wanted to protect almost got raped by his own brother. Fuck! Bulalas niyang pagmumura sabay napasubunod sa sarili at paikot-ikot siya sa loob ng mansyon. Yes, nakauwi na siya at agad na umuwi matapos nang nalaman niyang nangyari. Pasalamat din siyang ayos na ang kanyang mama matapos din isugod sa ospital nang kamunti ka ng atakihin. She's still there at nagpapahinga. Kasalanan itong lahat ni Daniel. He made this mess. Ang daming nadamay. Langya. Dexter can't control himself to give out curses even in his mind. Eunice is nowhere to be seen. Ganoon na lang ang labis na pag-aalala niya kung nasaan na ba ito ngayon. Kung ayos lang ba ang lagay nito. Kuya, nagising na lang ako mula na si Eunice. Saad naman ni Dylan habang nilalapatan ng ice pack ng kasambahay ang mukha nitong may pasa at sugat dulot ng pagkakasuntok ni Daniel. Mariin siyang napapikit. Naawa din naman siya sa bunso niyang kapatid na ngayon ito rin ang natamo sa kagustuhang mailigtas si Eunice mula kay Daniel. At ngayon palang alam niyang sinisisi ni Eunice ang sarili niya kung bakit nangyari ito. Sigurado siya doon dahil sa sandali niyang nakilala ito, kabisado niya na kung paano mag-isip ang dalaga. Pagpunta mo sa bahay nila, anong naabutan mo? Yung eksaktong naabutan mo? Tanong niya sa bunsong kapatid. Gusto niyang malaman ang bawat detalye. Huminga muna ng malalim si Dylan. Nakapatong na si Kuya Daniel kay Eunice at may papasok na sana. Nang dumating ako at agad ko tinulak si Kuya para hindi niya tuluyang magawa iyon. Detalyado ngang paglalahad nito na mas lalong nagpatangis kay Dexter. Sa oras na makita niya ngayon ang kapatid niya, sisiguraduhin niyang mababasag niya ang dugo nito. Wala siyang pakialam kahit may iniinda siyang sugat sa balikat na kung tutuusin ay baliwala lang dahil mas iniisip niya ngayon ang kalagayan ng dalaga. Siguradong takot na takot ito at nag-iiyak. Habang naiisip niya ang pagmamakaawa nito kay Daniel na huwag iyong gawin, parang pinipiga at hinihiwa ang puso niya. Nahilot niya na lang ang kanyang noo dahil sa labis na frustrations na nararamdaman niya. Ang gulong ito ay dahil kay Daniel. Si Daniel ang dapat sisihin. Ang gago. Halika kayong dalawa at mag-uusap tayo. Galit na saad ni Don Teodoro sa mga anak nang pumasok ito ng kabahayan.
Nauna nang umakyat ang ama nila sa itaas patungo study room at sabay pang napapikit sina Dexter at Dylan dahil alam na nila ang ibig sabihin nito. Tumayo na si Dylan at lumapit kay Dexter. Lagot na tayo nito. Kasalanan ng isa, palagi na lang kasalanan ng lahat. Napailing na lang si Dexter at sumunod na sa kanilang papa. Ganoon din si Dylan habang kakamot-kamot sa ulo. Mga stupido! Sigaw ni Theodore sa mga anak habang nanginginig sa galit. Look at the mess you had done! Pa, wala akong kinala. Manahimik ka. Isa ka pa. Dinuro ni Theodore si Dylan kaya hindi na nito naituloy yung gustong sabihin at naitikom na lamang ang bibig. Nasuntok na nga ako. Nakiawat lang naman ako, nasisi pa. Bubulong-bulong na saad ni Dylan, sabay sapo sa batok at naupo na lang sa mahabang sofa. Pa, please allow me to fix this, Dexter said. Allow you to fix this? How can you, Dexter? Tell me, how can you fix this mess kung isa ka rin masyadong mainit? Nang dahil lang dyan sa iisang babae, nagkakaganito kayong magkapatid? Handa na kayong mga magpatayan? Labis-labis na ang nararamdamang galit ng ama nila. Walang magulang na nais magkaganito ang mga anak at hindi niya gustong makita ang mga ito na nag-aagawan lang sa iisang babae. Dexter got shot by his own brother and his wife is now still in the hospital, still shocked by what happened to their sons. This brought so much big problem to his family. Theodore can't help it to blame all this to Eunice. That girl is the root cause of this mess. Nang dahil dito nagkakagulo ang mga anak niya. Ayaw niya naman talagang isisi dito dahil kahit siya'y nagagandahan talaga sa dalaga ngunit hindi niya naman nais na magdulot ito ng ganitong klaseng gulo sa mga anak niya. She is making their sons crazy. Si Daniel ang dapat nasisihin dito dahil siya ang hindi makatanggap ng katotohanan na kami na ni Eunice. She almost got raped by Daniel pa. Kamunti ka ng tuluyang magahasa ni Daniel si Eunice. Dexter screamed and burst into anger. Natigilan naman si Theodore. Daniel did what? Tila nabingi siya sa sinabi ng anak. Kuya Daniel tried to rape Eunice. Kung di ako dumating baka nagalaw na ni Kuya dalagang iyon. Mas malaking problema kung natuluyang naghahasa ni Kuya Daniel si Eunice. At mas lalo magbibigay isipin ito sa pamilya. Sabat ni Dylan na nasa kawalan ang tingin. Napaawang naman ang bibig ni Theodore at nalalambot na lang na napaupo sa swivel chair at nasa po na lang ang noo. Pa, let me fix this and I will find Eunice. Saad ni Dexter at hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuntun kung nasaan ang dalaga. Muling bumaling si Theodore sa kanya na nagulat sa narinig na hahanapin ng anak niya si Eunice. She's missing? Theodore asked worriedly. He didn't know that the girl is missing dahil abala siya kanina sa kababantay sa asawa niya at inasikaso pa ang kaso ni Daniel sa pagkakabaril kay Dexter at patungkol sa pagkakaroon nito ng illegal firearms. Tumango si Dexter. Yes pa, nagising na lang sila Daniel at Dylan sa bahay ni Eunice nang wala na ito. Saan siya nagpunta kung ganoon? Muling tanong ni Theodore at kahit ito'y napaisip na rin kung nasaan ang dalagang iyon. Pa, kaya nga hahanapin eh. Hahanapin ba kung alam namin kung nasaan? Sa Dylan na muling sumabat ng pamimiloso po. Sinamaan siya ng tingin ng kanyang papa kaya napakamot siya sa ulo at itinikom na lang ang bibig kasabay ng pagtikhim. Siguradong nandyan lang si Eunice at hindi pa siya nakakalayo dahil wala naman siyang ibang pupuntahan dito sa nayon. Ang batang iyan ay laking dito lang. Bihira kung palabasin ng kanyang inang kaya wala siyang ibang mapupuntahan. Saad ni Theodore. Ngunit hindi makapante si Dexter gayong hinalughog na ng mga tauhan niya ang buong nayon, pati na rin buong bayan at kasulok-sulukan ng mga kagubatan pero walang bakas ni Eunice. Hindi niya pwedeng hindi ito matagpuan. Kuya, hindi pa rin ba nahanap ng mga tauhan mo si Eunice? Nag-aalala na si Manang Felicia. Umuwi siya nang wala ang anak niya sa bahay nila. Tanong niya kay Dexter na may labis din pag-aalala. Umiling sa Dexter. Kung nakita na siya, tatawag naman agad ang mga tao ko. Ipatawag mo rito sa Felicia at kakausapin ko. Aaragluhin ko ang patungkol sa nangyari kay Eunice. Sa ginawa ni Daniel sa anak niya. Si Theodore nabalak bayaran at suhulan sa Felicia upang manahimik dahil magdudulot ito ng kasiraan sa kanilang pamilya kung maisa sa publiko. Pa, I will file case against Daniel.
Ako ang lalaban para sa karapatan ni Eunice. Even though she's nowhere to be seen here. I have to make Daniel pay for unforgivable he did to her. Pinal nang sinabi ni Dexter at alam niya ang balak ng kanyang papa. Hindi siya papayag na aragluhin ng sarili niyang ama ang pangyayari ito at pairalin ang impluensya. Eunice deserves justice. Kailangan niyang pagbayarin si Daniel sa ginawa nito sa mahal niya. Nalaki naman ang mga mata ni Theodore sa gulat dahil sa sinabi ni Dexter. At kahit si Dylan nagulat din ngunit naintindihan nito ang desisyon ng kanyang kuya kaya sanang-ayunan niya ito sa isip lang. Are you out of your mind? Bulalas ni Theodore. Kakalabanin mo ang sarili mong kapatid? Nakadugo mo para lang sa babaeng iyon? Napataas naman ang isang kilay sa Dylan na tila hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanilang ama na kumakampi sa mali. Hindi siya nagsalita, tinayaan niya lang ang kanyang kuya Dexter na sabihin ang nararapat dahil mas alam nito ang gagawin dahil bukod sa panganay ito, siya lang may kakayanang sumalungat sa kanilang mga magulang. Kapatid ko nga, pero hindi ibig sabihin na kapatid ko'y kakampihan ko na. I've been shot by him and he almost raped my girl. What do you think I should do? Ang manahimik? Alam niyo na hindi ako maruming maglaro. Sabi Dexter na ikinatigil ni Theodore at siyang ikinangisi naman ni Dylan. Kung ako lang, kaya ko pa sanang palagpasin pero ang malagay na sa kapahamakan si Eunice, yun ang hindi ko na mapapalagpas. Kagad na pinuntahan ni na Dexter at Dylan sa presinto kung nasaan si Daniel. At isang malakas na suntok na naman ang sinalubong ni Dexter sa walang hiyang kapatid na mula sa pagkakaupo'y tumalapon ito sa sahig. Agad na inawat ng mga pulis sa Dexter habang si Dylan ay nakahalukip-kip lang. Malamig ang tingin ginagawad kay Daniel. Sang-ayon siya sa kanyang kuya Dexter na bigyan ito ng leksyon para magtanda. Ikulong niyo yan! Huwag niyong palalabasin dito! Utos ni Dexter sa mga otoridad. Sir, inareglo na po ni Don Theodore ang kaso niyo sa kapatid niyo kaya I will file new case against my own brother Daniel Santillan for doing sexual harassment and attempted rape to an innocent woman who lives in our village. Putol ni Dexter sa pagsasalita ng isang pulis. Natigilan naman ang lahat kahit si Daniel ay natulala sa sinabi ni Dexter nang ibalik siya sa kanyang kinaupan. Hindi niya inisip na gagawin ito ng kanyang kuya at si Dylan ay nagtaas lang ng isang kilay at tahimik lang na sinang-ayunan sa Dexter. Sino pong tinangkang gasain? She's Eunice Galvez. She lives in Hacienda Santillan town village. She's a 19 years old and a third-year college student and now she's missing. Dire-diretsong pagbibigay impormasyon ni Dexter patungkol kay Eunice. Agad naman tinayp na isang pulis na nasa office desk ang mga detalyeng sinabi niya. Nawawala po pala ang biktima. Kaano-ano po ang dalaga? Tanong pa nito sa kanya. She's my girlfriend. Tipid na sagot ni Dexter. Everything is clear for your case, Mr. Dexter Santillan. Against your brother, Mr. Daniel Santillan, dahil inayos na po ito ng inyong tatay. Pero ang kaso pong ito, the sexual harassment at attempted rape, agad na isusulong po ito. Kakasuhan mo ako, kuya? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniel ngunit hindi siya pinansin ni Dexter at itinuon lang ang pakikipag-usap sa mga pulisya. Dapat lang na-aksyonan niyo iyon agad. Lalo na ngayong nawawala pa ang nobya ko. She is nowhere to be seen after what happened to her. After she almost raped by my own brother. Saad ni Dexter. Nagkatingin na naman ang mga otoridad. Hindi rin nila lubos akalain na makakagawa ng ganito ang isa sa mga Santillan na kilalang pamilya dito sa probinsya. Alam din nila na lilika ito ng isang malaking iskandalo sa kilalang pamilya. Pare-pareho na lamang silang mga napailing at itinuon ang atensyon sa kasong ipinasasampa ng panganay na anak ng Santillan sa sarili nitong kapatid na mukhang walang balak santuhin at gusto talagang pagbayarin. May witness po ba na tunay ngang ginawa ng kahalayan ng suspect, ang biktima? Mapanuring tanong ng pulis. Ako. Tukoy ni Dylan sa sarili at prenteng nagtaas ng kamay habang nakahalukip-kip. Mr. Dylan Santillan? Kayo ho? Parang ayaw pang maniwala ng pulisya kaya napataas siya ng isang kilay. Mukha ba ako nagbibiro? Masungit na tanong ni Dylan sa desk officer. Ako ang nakasaksi kung paanong kamunti ka ng magahas sa Eunice. Nang pumunta ako sa bahay nila alas 7, pasado na ng gabi,
At dahil alam kong doon ang punta ni Kuya Daniel matapos niyang barilin sa Kuya Dexter. Paghahayag ni Dylan na pawang katotohanan lang. Dumako ang tingin niya kay Daniel na hindi makapaniwalang ginagawa ito ng dalawa niyang kapatid sa kanya. At ibinalik din ni Dylan ang atensyon sa officer na lahat ng sinabi niya impormasyon ay tinype sa computer upang gawa ng report. "You do!" sigaw ni Daniel. "How can you do this to your own brother?" Nagngangalit niya pantanong. Ngumisi si Dexter. "Ibabalik ko naman sa iyo ang tanong mo. Paano mo naman ito nagawa sa sarili mong kuya?" Tinuro niya ang balikat na tinamaan ng bala. Umigting ang panga ni Daniel. "Hindi ko sinasadya, kuya." Napayuko na lang siya. Ang ginawa mong kalayan kay Eunice nang matapos mo akong barilin. Pinuntahan mo siya sa bahay nila at doon mo na siya pinagsamantalahan at ginawa ang doon mo pa gustong gawin. Pati ba yun di mo pa rin sinasadya? Patuyang detalyadong tanong ni Dexter. Hindi makapagsalita si Daniel at nanatiling nakayuko na lang kaya nagpatuloy lang si Dexter sa mga gusto niyang sabihin. Nanamantala ka ng isang babaeng alam mong walang laban sa'yo. You forced her because you are desperate to have her. Pinagsisisihan ko mga nagawa ko, kuya. Kaya patawarin mo ako. Tunay na ngang nagsisisi si Daniel sa nagawa niya. Nawala siya sa sarili at aminado siya roon dahil sa labis niyang pagkagusto kay Eunice. Napailing na lamang si Dylan at napakamot sa kilay. Iniisip nito, ang tao talaga, huli nang nahihimas-masan kapag kaharap ng resulta ng nagawang katarantaduhan.